Hello! Magandang araw! Welcome back to my channel, Tax Tutorials by Feli Guillermo. Ilang araw na lang po ay deadline na ng filing and payment ng ating quarterly income tax return para sa mga self-employed individuals, estates, and trusts. Sa ating mga taxpayer na nag-avail ng 8% income tax rate, para po sa inyo ang video na ito. Sa iba naman na nakaka-graduated income tax rate pa, meron po akong video kung bakit mas magandang piliin ang 8% income tax rate over graduated income tax rate. Meron po ako rito sample computation ng quarterly income tax sa isang taxpayer na nag-avail ng income tax rate. Narito po ang kanyang gross receipts for the year 2023. Sa first quarter, from January to March 2023, mayroon siyang total receipts sa tatlong buwan ng 190,374. Ang receipts na yan ay exempted dahil ang ating allowable deduction ay 250,000 pesos. So, madali lang ang paggawa ng 1701Q kapag exempted ang isang taxpayer. Meron akong video dyan na first time to file 1701Q availing ng 8% income tax rate. Dito tayo sa second quarter. Sa second quarter, ang sales ng taxpayer from April to June 2023 ay 159,520 pesos. So for first quarter and second quarter, meron na siyang 349,894 pesos na gross receipts. And mayroon din siyang tax credits na natanggap na 8,000 pesos. Meron na akong video nito ng filing ng 1701Q for the second quarter 2023. Nandyan po sa playlist ng video playlist ko na 8% income tax rate. Pwede nyo pong panoorin. Tuloy na tayo sa third quarter. Ngayong third quarter, from July to September 2023, ang aking taxpayer ay naka-receive ng income na 80,497 at meron siyang tax credits na 2,602. Itong tax credits ay merong proof na nadidakan siya. Ang form na binibigay ng client ay BIR Form 2307. Itong mga 2307 ay ini-scan at sinasubmit yan kapag nag-file ng quarterly income tax return. Ginagawan din ito ng summary list of withholding taxes at sinasubmit sa BIR through email sa isubmission@bir.gov.ph. Gagawa natin yan ng separate video. So, dito muna tayo sa ating computation ng income tax due for the third quarter. So, from first quarter to third quarter, meron na tayong total gross receipts na 430,391. Pag ibinawas natin ang allowable deduction sa ating train law, ang isang self-employed individual ay entitled sa allowable deduction na 250,000 kapag nag-avail ng 8% income tax rate. So, i-minus natin yan sa total gross receipts na 430,391. Ang ating taxable income
ang taxable income ng ating taxpayer ay 180,391. Yang taxable income ay i-multiply sa 8% na income tax rate. Yan, computed ko na, madali lang sa Excel. Meron ng formula dito. So, meron tayong income tax na 14,431 and 28 centavos. Take note, merong tax credits ang ating taxpayer. Ang total tax credits na niya from second quarter to third quarter ay total 10,632. Tax credits na yan ay deductible sa income tax. Yeah, 14,431.28 less 10,602. Ang tax due ng taxpayer ay 3,829.28. Ang deadline nito ay sa November 15, 2023. Nakagawa na kami ng summary list of withholding taxes at nasubmit na sa isubmission@bir.gov.ph through email lang. At itong ating tax due ay pwedeng bayaran sa mga online payment channels like MYEG, pwedeng gumamit dyan ng funds from GCash, Maya, Union Bank, Linkbis ng Land Bank. So, yun, yung mga payment channels. Kung ayaw mo sa online, gusto mong pumunta sa bangko, mag-fill up ka ng 1701Q at dalhin sa bangko. Doon ka mag-file and pay. So, gagawa natin ito ng 1701Q sa EBIR form. Okay. I-open na ang offline EBIR forms package 7.9.4. Yan ngayon ang latest version. Kung bago ka pa lang magfa-file, meron akong tutorial video on how to install and use the offline EBIR form package 7.9.4. So, dito na tayo mag-fill up ng tax identification number 216074 73800. RDO code. Ang RDO code mo ay makikita sa taas ng iyong Certificate of Registration. Sample RDO number ko ay 044 Taguig Pateros. Then, fill up your line of business. Ang aking line of business ay retail sale on internet. Itong line of business mo, nandun din yan sa iyong Certificate of Registration. Then, yung taxpayer's name. Okay. Guillermo Ermofeli Banjes. Then, your registered address. Block 25 with 14 Talisay Street, SS Brigade, Western Bikutan, Taguig City. Zip code 1630. Number, your telephone number or your mobile number. Then, my email address. fabriconlineph@gmail. Take note dito sa sa email address, i-check ng mabuti kasi diyan po ipapadala ng EBIR ang
tax return confirmation receipt. fabriconlineph@gmail.com. Okay. Then, dito sa list of forms, hanapin ang 1701 QV 2018. 1701 QV 2018 Quarterly Income Tax Return for Self-Employed Individuals, Estates, and Trust. New. Yan yung new form. Since 2018 po natin ginamit yan. Effectivity ng train law. Then, i-confirm ang taxpayer identification number. 216-074-73800. Confirm your email address. fabriconlineph@gmail.com. fabriconlineph@gmail.com. Pag sure na, i-click ang submit. Okay, background information save. Meron tayong profile dito. Then, i-click itong fill up button. Okay, click OK. Ito na po ang ating 1701Q number 1 for the year 2023. Ang gagawin po natin ay third quarter. Ang quarterly income tax return natin ay tatlo lang. First quarter, second quarter, at third quarter. Kapag fourth quarter na po, from October to December, ang filing na po natin ay annual income tax return. Kabuuan na, from first quarter to fourth quarter na. So, tandaan natin, tatlo lang po ang quarterly income tax. Huwag pong malilito. Yung iba kasi, nagtatanong, sila daw ay nag-register nitong October. Magfa-file na daw ng income tax return ngayong November 15. Ang sagot po ay hindi. Hindi pa po kayo covered. Ang deadline ngayong November 15, 2023 ay para po sa third quarter na transactions natin from July to September 2023. So, nag-cut off siya ng September 2023. Okay, dito na tayo sa number 3. Amended return, no. Number of sheets attached, 0. Kasi online filing lang naman ito. Wala naman akong i-attach dito sa form. So, yung tax identification number, ayan na, nakasave na siya. RDO code 044. Taxpayer filer type. Okay. Ko po ay single proprietor. Then, sa alphanumeric tax code, ang pipiliin ay business income 8% income tax rate. Okay, ito ha, yung ATC kasi depende din sa kung ano ka talaga ang yung classification. So, dito sa taxpayer filer, pwede din yung mga freelancer piliin professional. Then, sa ATC naman, ang pipiliin ay income from profession, 8% IT rate. Okay. Pero ako kasi ang nilagay ko kanina na line of business ay retail sale on internet. So, babalik ako dito sa single proprietor. Tapos, business income, 8% income tax rate. Pwede din kasi na ang mga ibang taxpayer natin ay mixed income. So, iba naman yung mangyayari kapag mixed income. Ito nga yung sample ko ay applicable siya sa purely business income or purely income from profession na nag-avail ng 8% income tax rate. So, taxpayer details, address, then your date of birth, and citizenship. Dito tayo sa number 16,
tax rate. Choose one for income from profession or business. So dito, nakalagay 8% on gross sales and receipts and other non-operating income in lieu of graduated rates and percentage tax as amended. If your gross sales and receipts and other non-operating income does not exceed 3 million pesos. So, yung ating threshold ay 3 million pesos. Kapag above 3 million pesos ka na, ikaw ay magiging VAT taxpayer na at hindi ka na entitled or wala ka ng option na magpili ng 8% income tax rate. Dito sa background information, fill upan ang spouse tax identification number kung applicable sa iyo. Okay, dito na tayo sa Part 3, Total Tax Payable. Number 26, Tax Due. Pindutin ito. I-click ito. Okay. Ayan na siya sa Schedule 2 for 8% income tax rate. Dito natin i-fill up ang ating income. Okay. Dito na tayo. Sales receipts or fees, net of returns and allowances and discounts. Ito ay applicable for the third quarter. So, magkano ba ang ating sales for third quarter? 80,497 pesos. Yan, applicable yan for third quarter. Add non-operating income. Wala tayong non-operating income. Total income for the quarter is 80,497. Sa line number 50, add total taxable income from previous quarter. So, from first quarter to second quarter, meron na tayong accumulated income na 349,894. So, number 51, cumulative taxable income as of this quarter. Yun na yung total income natin from January to September 2023 na 430,391. Dito sa line number 52, lagyan po ng 250,000 na allowable deduction. Maximum na 250,000 allowable deduction. Yan nakalagay less allowable reduction from gross sales or receipts and other non-operating income of purely self-employed individuals and or professionals in the amount of 250,000 pesos. So, tama siya doon sa ating computation kanina sa Excel. Ang ating taxable income or loss to date ay 180,391. Take note po mga kapwa ko taxpayers na dito po sa number 52, hindi siya laging 250,000. Kung magkano po ang iyong sales, halimbawa 100,000 lang. So, ang allowable deduction mo ay 100,000. Kung magkano lang yung income mo. Kung below 250,000. Kung ang iyong income ay 250,000 dito sa number 51, 250,000. Kapag mas mataas, 250,000 na rin. Pa rin. Kung below 250,000, kung ano lang po yung actual amount ng iyong total receipts. Yun lang po yung nakalagay dyan na deduction. Dito kasi sa number 53, taxable income or loss. Hindi ka naman dyan loss kapag kapag inilagay mo yung 250,000 lahat dyan. Kasi meron akong nakitang actually hindi ako yung nakakita. Sabi sa akin ng isang taxpayer na nag-PM sa akin, may nakita siyang tutorial video na laging inilalagay yung 250,000 kahit below 250,000 yung kanyang gross receipts. Sabi ko hindi, kung ano lang yung gross receipts mo, yun lang yung allowable deduction mo. Maximum kasi yung 250,000. So, dito na tayo sa line number 54, tax due.
automatic na siya nag-compute ng 8%. 8% of 180,391 ay 14,431. 14,431 pesos. Okay. Dito tayo sa Schedule 3, tax credits or payments. Prior years excess credits, wala tayong ganyan. Tax payments for the previous quarter, wala po tayong binayaran noong previous quarter. Kung gusto nyong i-review yung aking video noong second quarter, meron pa siyang tax credit kasi na 8 pesos. So, dito na tayo sa sa creditable tax withheld for the previous quarter. So, meron tayong 8,000 noong second quarter. Sa line number 58, creditable tax withheld per BIR form number 237 for this quarter. For third quarter, meron tayong 2,602 na tax credits. So, ang total tax credits natin ay 10,602. Ayan o, sa line number 62. Ayan, 10,602. Sa line number 63, tax payable or overpayment. So, meron tayong tax payable na 3,829. Pwede yan bayaran hanggang sa November 15, 2023 sa bangko at sa other online payment channels. Okay. Click ko na yung save. Okay. Then, tingnan natin sa first page. Okay. Yun yung first page natin, makikita sa part 3, total tax payable. Tax due is 14,431 less tax credits na 10,602. Line number 28, tax payable 3,829. So, add penalties. Wala tayong penalties. Wala pang penalties ngayon. Just in case na na-late kayo ng filing or na-miss nyo ang deadline, punta po sa Revenue District Office at magpa-compute sa Officer of the Day kung magkano po ang penalties for late filing of 1701Q. Para ang pagkakaalam ko, ang tax due is, pag may tax due, ang computation is 25% surcharge, 12% interest based on the tax due at kung kailan mo siya babayaran. Then, meron ka pang compromise penalty depende doon sa bracket ng iyong gross sales. Kapag wala namang tax due na late filing ka, ang minimum compromise penalty ay 1,000 pesos. For clarifications or other questions, pwede nyo po akong i-PM sa aking FB page, Tax Tutorials by Feli Guillermo. Baka makatulong din po ako. Okay. Then, i-click itong validate. Click validate. Please indicate birth date of taxpayer on item 11. Okay. So, lagyan natin ng date ng birthday. Okay. Yon. 08 20 1987. Then yung citizenship Filipino. Okay. Try natin ulit mag-save. Then click validate. Okay, validation successful. Click on edit if you wish to modify your entries. Okay. Pwede ka na ring mag-print para may copy ka ng iyong 1701Q. Okay. Okay.
Pwede nang mag-print kapag naka-attach sa printer. Kapag hindi pa naka-attach sa printer, pwedeng i-save as Adobe PDF para i-save mo na lang for future printing. Okay, print. Okay, save as PDF. 1701Q, third quarter 2023. Okay, yan na. I-print itong 1701Q. Kung ikaw ay magbabayad sa bangko, mag-print ka ng 3 kopya. I-print din yung tax confirmation receipt at yon, magbayad ka na. Okay. Close ko na to. Cancel print. Then, kapag ready ka na mag-submit, i-click itong submit final copy. Dapat po nakakonect sa internet para makapag-submit tayo online ng ating 1701Q for the third quarter 2023. I-click po itong button na Submit Final Copy. Click OK. Click OK. Transmitting na tayo sa EBIR. Your tax return was not submitted online due to any of the following reasons that may interrupt the submission process. No internet connection, slow internet connection, overly restrictive firewall. Okay, try natin ulit. Submit. Resending. Meron naman akong internet access. Ka 5G pa nga eh. Hintay-hintayin lang. Minsan mabagal mag-send. Submit successful. A notification will be sent to your email. Please ensure that said email address is correct and then check your inbox in the next few minutes for the email. Print or save the email as evidence of e-filed return. Okay. Okay. Close na natin ito. Sana po meron kayong natutunan sa aking video ngayon. Kung meron pa po kayong questions, pwede po kayong mag-comment sa aking video or pwede kayong mag-PM sa aking FB page, Tax Tutorials by Feli Guillermo at sisikapin ko pong sagutin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po! Please subscribe to my channel and share my videos. Bye!